Atin lamang pong kumustahin ang ating pong embahada doon po sa Israel sa mga oras nito. Nasa ating linya po ang ating Philippine Ambassador to Israel, si Ambassador Eileen Mendiola. Ambassador Mendiola, good morning po sa inyo. Okay, uh, okay, one more Okay time sa naman. remote. Yun. Ambassador, good morning po, ma'am. Oo. Good Okay. morning. Welcome po si Orly Trinidad po ito sa radyo na TV pa, sa GMA, dito po sa Pilipinas. Ambassador, makikibalita ho kami siguro. Unang concern natin ay yung kababayan na nasawi sa Israel na binilita ho kahapon ng Pangulong Bongbong Marcos, si Mary Ann Velasquez de Vera. Kumusta na ho itong kababayan natin, yung kanyang mga labi po sa mga oras ito? Dahil pagkakaunawa namin, andyan din yata kasama niyang kanyang mister sa Israel. Tama ho ba yun, Ambassador Mendola? Oo, Mendoza? tama ka. Tama ka, Orly. Nandito rin yung asawa niya, no? Ang kanyang labi ay nananatili sa Forensic Institute siya. Kasi dahil sa kaguluhan ngayon, mahirap magkaroon ng funeral arrangements para sa kanya. Bawal din kasi magkaroon ng mag-grupo yung mga tao, limitado talaga. So, hanggang hindi magiging stable yung sitwasyon, hindi namin magagawa ng paraan na magkaroon ng funeral para sa kanya. Pansamantala, nasan po ngayon yung kanyang bangkay? For the meantime, Nasa, Ambassador. nasa morgue, Nasa yung morgue forensic po. institute. Okay, kumusta Oo. po yung, nakausap niyo ba yung mister? Kumusta naman po? Hmm. At maging siguro, siya rin po yung may access sa kanyang mga kaanak dito po sa, taga-Pangasinan po Hmm. pala ito, no, Ambassador? Taga Pangasinan siya. Nakausap ko siya kahapon. Kasi nung ah, na balitaan namin, natanggap namin yung tawag mula sa kanila, sa pamilya, tsaka dun sa employer nila, na chine-check nila nawawala kasi si Mm. Mary Ann. Mhm. Missing siya. Yung kanyang employer, na dala na sa hospital. So, pumunta sa mga iba-ibang hospital, yung asawa tsaka yung anak ng employer, hindi talaga nila mahanap. So, dumulog sila sa amin. Tapos sa tulong ng Interpol, yung Interpol unit ng Israeli Police, nahanap namin siya. Na-confirma nga na siya yung lone casualty dun sa nangyari nung February 28. Siya lang yung namatay nung yung time na yon. So, Mhm. wala na. Yung team natin sa embassy, dumiretso sa Forensic Institute, tapos inantay na dumating yung husband at saka yung anak ng employer para magkaroon ng actual verification. Mhm. Although even bago pa dumating yung asawa, dahil sa biometric check, kinonfirma na ng Interpol sa amin, ng police, na siya nga yung hinahanap namin. Mhm. Nasundan ko yung report kahapon. Nakakamangha. Meron talaga mabilis na ang paraan para matukoy diyan sa Israel kung ang pagkakakilala ng ganyang uri ng biktima, may mga biometrics, etc. etc. Kumusta naman po kumusta naman po yung kanyang ward, yung kanyang pasyente? Sabi niyo na sinugod din sa ospital. Sinugod sa yung nasa hospital pa rin yung kanyang yung kanyang employer. Mm. Chine-check nga namin kung hanggang saan yung kanyang ah, yung injuries niya. Pero ang balita kasi namin, ah, maliban lang kay Mary Ann, everybody else had yung hindi life-threatening na mga Oo. injuries. So Mm. namumugatagan ng ating kababayan na lubang na pinsala sa missile attack na ng Iran. Habang nagkakausap tayo, Ambassador, kumusta ho ba ngayon? Matahimik ho ba ang kalangitan, ang airspace ng Israel sa mga oras na ito? Actually, siguro nakatulog lang kami mga isang oras lang. Kasi yung last na episode mga an hour ago, Mhm. sunod-sunod na missile attacks ng Iran. Um, but we try to kasi dito ngayon para sa mga tagapakinig mo, no, sa ngayon maghahating gabi pa lang dito Oo nga po. sa Israel. So Mhm. uh, yung team natin at saka syempre lahat ng mga tao dito sa Israel naghahabol ng tulog, no. Mhm. Uh, mm. Bukod dito sa ating nasawing kababayan, kumusta naman po yung ilan sa ating mga kababayan, lalo na ilang mga caregiver sa mga oras na ito? Meron ho bang mga naulinigan tayo na nagtatanong kung paano sila mapapauwi o marirepatriate, Ambassador? Orly, actually, nung naglabas na kami, naging very proactive tayo sa ganitong sitwasyon. Naglabas tayo ng survey
sa mga kababayan natin para kumbaga evidence-driven yung aming pagpaplano. So sa ngayon, may 52 requests tayo for repatriation pero karamihan nito mga na-stranded na turista, mga pilgrims ba? Mm, mm, So yung karamihan dito mga 32 na pilgrims siya. Yun yung minomonitor natin kung paano sila makakalabas. Nakikipagtulungan tayo dun sa mga travel agencies nila at saka sa Ministry of Tourism dito sa Israel kung paano sana mailabas itong mga turista. mhm. Tapos right now may mga 20 pa lang na OFW Mm. na nag-signify ng kanilang interest na magpa-repatriate. So 55 na mga kababayan natin, karamihan tourists, and then sa mga OFW around 20. Tama ba yung binanggit niya, Ambassador? Pagkakarinig ko. So 52 yung Kasama na total yun. namin kasama Mm. 32 yung turista, Okay, 52. 20 yung nag-signify na OFW. Pero Orly, kailangan nating malaman na sarado yung airspace ngayon, no? Mhm, mhm. Even yung mga karatig na bansa, Jordan for example, yung pinakamalapit na pwedeng daanan, sarado din yung airspace nila. So walang mga eroplanong lumilipad papasok o palabas. Yan yung ah, biggest challenge ngayon, no? Kahit na pwede namin silang ilabas papuntang Jordan, wala rin silang masasakyan na eroplano. Mhm. Napakahaba naman ng kung ibabiyahe by land na mukhang yun na imposible na. Itatawid sa pinakamalapit na bansa na merong biyaheng eroplano. Mukhang napaka-imposible sa mga pagkakataong ito. Kinakailangan lang talagang hintayin kung kailan malilibre ang airspace malapit dyan sa inyong lugar para maibalik itong mga kababayan natin dyan sa Israel. Tama ho ba, Ambassador? May possibility naman na dumaan din via Egypt pero tama ka, Mm, mahaba yung haba babiyahe po eh. nila Mm. punta doon, oo. Mhm, alright. Meron na bang ugnayan na lalo-lalo na dito sa ating ilang mga kababayan na lahat naman po accounted naman po ito, no? Pagkakaalam ko kasi lahat kayo may pati lalo na sa Israel ang ating embassy diyan meron naman talaan at lahat naman po meron tayong ugnayan at matitiyak na okay po ang kanilang sitwasyon sa mga oras na ito, Ambassador Eileen. Okay naman actually pero kinabahan kami nung nagkaroon ng attack doon sa Beit Shemesh ang tawag. Kasi mismong bomb shelter yung natamaan. Mm. Alam namin yung lugar na yan may mga Pilipino. So kahapon nagkaroon ng phone brigade kami at mabuti naman walang Filipinong na-injure doon. Mhm. Puro mga Israelis yung na-injure. Mhm. Um, Naging very proactive din tayo. May sarili tayong WhatsApp channel, no? Although it's one way, it's a way for us to reach out to the people and to tell them kung nanawagan kami kung may alam na Filipino na nasaktan o to get in touch with us para mabilis yung serbisyo na magagawa namin at mabilis din yung pwedeng koordinasyon namin with the Israeli government para Mhm. makatulong. Mhm. Okay. Awi kukunin mamaya yung binabagit niyo hong contact para po sa mga kababayan natin na maaari na contact ng kanilang mga kaanak from Israel. Hindi lang ho mga contact sa inyo para maiparating din po namin sa inyo, Ambassador. Panghuli na lang, kumusta po ang naging tugon ng Israeli government sa nangyari po sa ating kababayan na si De Vera, Ambassador? Oo, actually, unang-una, yung foreign policy advisor, senior foreign policy advisor ng presidente ng Israel, tumawag sa atin at pinapahatid yung pakikiramay mismo ng presidente ng Israel sa pamilya, no? Mhm. Tapos ilang mga officials mismo ng Foreign Affairs Office nagbigay sila ng Ministry of Foreign Affairs ng Israel, nagsipagtawag sila sa atin at nagbigay din ng mga kanilang condolences. Makikita mo na actually ang lakas ng outpouring ng suporta doon sa pakikiramay So, mula sa Israeli side. Ang dami kong natanggap na mga text messages mula sa iba-ibang sektor ng Israel. At napansin ko din yung mga kaibigan natin sa media at saka mga influencers ng ng Israel. Lahat nagsusulat ng napakaganda at very glowing na
mga artikulo tungkol kay Mary Ann at tungkol din in general sa mga kababayan nating Pilipino na napakabait daw natin, yung ating mga kababayan napakabait, napakamaalagaan, no? Alright, Ambassador, kami po'y patuloy na makikibalita ho sa inyo dyan, sitwasyon nyo dyan sa Israel. Maraming salamat sa pagkakataon pong ito at ingat po kayo dyan, Ambassador Mendiola. Thank you po sa inyo. Thank you very much, Orly. Maraming salamat. Ambassador Eileen Mendiola po mga kapuso, ating pong Ambassador dyan po sa Israel ang inyo pong napakinggan.